At dahil may pinuntahan nga ang asawa ko kanina, eto't naglakad na naman kami papuntang school. Hello mga matra, samahan nyo nga ulit kami for today's mini vlog. Stress na naman tong bunso ko dahil naglakad nga kami kanina, napakainit. Naghahanap nga ako ng masasakyan namin kaya lang wala talaga kaming masakyan. Kaya eto't naglakad na naman kami papuntang school. Buti na nga lang matyaga tong kinder ko na kahit maglakad kami, hindi niya talaga pinapabitbit sa akin ang gamit niya. Kaya panakot ko naman sa kanya, hindi ko siya papapasukin. Napakasipag kasi talaga niyan pumasok, di bali na lang talaga kapag may nararamdaman siya. Kagaya nung nakaraan, isang linggo talaga siyang absent dahil nilagnat talaga siya noon. Pagka-uwi naman namin sa bahay, natulog nga kami nitong bunso ko. Tapos eto't kinahapunan na labas na nga din itong kinder ko. Kaya eto't saka pa ako naglinis ng bahay kung kailan gising itong bunso ko. May mga time talaga na sipag ako at ganadong ganado sa mga gawaing bahay. Meron din namang time na tinatamad talaga ako. Pero kahit tinatamad, kailangan pa din kumilos at kailangan pa din talagang gawin ang dapat gawin dito sa bahay. At kapag sinipag naman ako, napakadaming gustong gawin. Kagaya na lang nito, magliligpit lang sana ako ng mga kalat sa salas. Pero naisipan ko na nga ding ayusin itong mga damit na namin dahil tingnan nyo naman, napakahirap na talagang tanggalin ng mga drawer. Pero kakaunti naman ang mga laman. Ganyan kasi kapag hindi ayos ang pagkakatupi at saka magulo ang pagkakalagay, talagang sisikip yan kahit nakakaunti ang laman. Meron na nga din ako mga pinagtatanggal ng mga damit na hindi naman palaging sinusuot at saka hindi na pwedeng isuot. Kagaya na lang ng mga butas-butas at saka mga loose thread na. Ganyan talaga ang ginagawa ko kapag may mga damit na hindi na pwede isuot, tinatapon ko na talaga dahil pampasikip lang naman yan sa mga damitan. Ayoko talaga yung napakadaming tambak. Lalo na kapag maliit lang ang bahay tapos ang dami-dami yung mga tambak. Naku, pampakalat lang talaga yan sa bahay. Kahit sa mga gamit, kapag hindi na talaga ginagamit at hindi na pwedeng gamitin, talagang tinatapon ko na. Hindi din naman yun pwede ipamigay. Bakit mo ipamimigay? Isira na nga. Mas maaliwalas talaga ang bahay kapag walang mga nakatambak, tapos hindi naman ginagamit, hindi na pwedeng gamitin. Tapos ayun, pagkatapos kong ayusin ang mga damit na namin, naglinis naman ako dito sa salas. At natutulog na nga din ang mga oras na yan ng mga anak ko. Pagkatapos sa salas, dito naman ako sa kusina naglinis dahil tingnan nyo naman, napakakalat pa din talaga at hindi pa nga din ako nakakapaghugas ng mga hugasin. Maghahapunan na nga kami lahat, nandito pa din talaga ang mga pinagkainan namin ng almusal at saka tanghalian. Tapos sa kalagitnaan nga ng paghuhugas ko ng mga pinggan, nagising ang batang maliit at umiiyak kaya pinadudo ko muna. Pagkatapos yan dumudo, binigay ko na muna sa asawa ko. Buti na lang talaga at okay na ulit ang bunso ko, masigla na ulit, naglalaro na at saka sumasama na ulit sa papa niya at ganado na ulit siya kumain. Dahil nung nagkasakit siya, hindi talaga siya ngumingit matamlay talaga siya tapos ayaw nga niyang sumama sa papa niya, sa ate niya at sa akin lang talaga gusto palagi. Yung hindi talaga ako makakilos dito sa bahay dahil palagi ko talaga siyang karga. Pero ngayon nagpapababa na ulit siya sa crib niya, naglalaro na ulit. Napakahirap talaga kapag bata ang nagkasakit. Yung tipong meron silang nararamdaman na masakit sa katawan, hindi nila masabi kung ano yun dahil hindi pa nga sila makapagsalita. Buti na lang talaga may kalakasan ang loob ko na kahit dito lang sa bahay, dito ko na lang siya ginagamot, hindi ko na siya pinapa-admit dahil usong-uso talaga ngayon ang pneumonia at ang daming naa-admit.